Ang pagmamahal ay hindi lang puro tuwa at saya. Minsan ay kailangan din nating magsakripisyo at masaktan para mas maunawaan pa ang tunay na kahulugan. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong isakripisyo para sa ngalan ng pagmamahal? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa mga kapwa ko kapuso at kabarangay na nakikinig. Ako nga pala si Christian o mas kilala bilang Ichan, 24 na taong gulang at panganay sa 5 magkakapatid. Kasalukuyan ako nagtatrabaho at nangungupahan dito sa Cainta, Rizal pero tubong Iloilo talaga ako. At kung paano ako nakarating sa lugar na ito ay yan po ang ikikwento ko ngayon sa inyo. Taong 2019 nangyari ang bahaging ito ng buhay ko. Malinaw pa rin sa alaala ko yung yugto ng buhay namin kung saan ay sobrang naging madamot sa amin ang kapalaran. Papadudot natigil ako sa kolehiyo dahil hindi na nga sapat ang perang kinikita ng mga magulang ko para tustusan ang pag-aaral ko. Dating nagtatrabaho ang tatay ko bilang maintenance sa factory ng isang sikat na soft drink brand sa amin sa Iloilo. Okay naman sana ang lahat kaso biglang natanggal si tatay sa trabaho niya. May kumpare kasi si tatay sa kalabang kumpanya. Ginamit yon ng management nila laban sa kanya. Mula noon ay nahirapan na siyang makahanap ng matinong trabaho. Naging pa-extra na lamang ang tatay ko, Papa Dudut. Ang nanay ko naman ay voluntary teacher sa isang non-government organization sa amin. Nagtuturo siya ng basic skills sa mga kabataan kagaya ng pagluluto, pagtatanim, pagsasayaw, arts at iba pa tuwing araw ng Sabado. Maliit lamang po ang sinasahod ng nanay ko sa pagiging volunteer teacher, Papa Dudut. Pero masaya naman daw siya sa trabaho niya dahil marami siyang mga natuturo ang bata. Bago kami naghirap ng husto ay isa sa mga ikinasasama ng loob ko ay yung kakulangan ng oras ng nanay ko sa amin ng mga kapatid ko. Oo nga't masaya siya na nakakapagturo ng mga bata pero kami mismong mga anak niya ay hindi niya gaanong napaglalaanan ng oras. Si nanay ang nagtanim sa isipan ko na pagdating sa pera, passion ang habulin at hindi pera. Okay naman sana yung mindset na yon, Papa Dudut. Pero sa totoo lang, yun din ang sinisisi ko kung bakit kami naghirap. Accountancy ang tinapos ni nanay pero hindi niya raw ito gusto. Pinilit lang daw siya ng mga magulang niya para kunin ang kursong yon. Hindi matanggal sa isipan ko na maganda siguro ang buhay namin kung naging accountant ang nanay ko pero sa tingin ko ay huli na rin ang lahat kasi 50 na siya. Pilit ko namang iniintindi ang mga desisyon ni nanay pero iba lang talaga ang papasok sa isip mo. Lalo na kapag walang laman ang iyong sikmura. Nay. Ichan! Halika nak, maupo ka muna habang wala pa mga estudyante ko. Tamang-tama arts ang ituturo ko mamaya. Di ba paborito mong subject yon? Dati yun, Nay. Naalala ko, ikaw ang nagtuturo mag-drawing sa mga estudyante ko dati. Sali ka mamaya. Tulungan mo ako sa klase ko, nak. Ayoko. Di naman yung klase mo pinunta ko eh. Kaya kita sinadya dito. Gusto ko lang paalam sa'yo na ubos na yung bigas sa bahay. Baka may pera ka dyan. Anong oras na pero di pa kami kumakain? Ay sandali, meron ditong juice at biskwit pang merienda ng mga estudyante ko mamaya. May sobra naman siguro, kumuha ka ng tig-isa. Nay, 5 kami sa bahay. Paano namin pagkakasya ng mga kapatid ko yung isang juice at isang biskwit? Pasensya ka na Ichan ha. Ito kasing perang hawak ko ngayon. Budget to ng opisina para sa mga estudyante ko.
Hindi ko pwedeng galawin o bawasan. Kita mo yan, Nay? Paulit-ulit na lang yung ganitong eksena natin eh. Nagtatrabaho ka pero wala kang maibigay na pera pangkain namin. Pero may budget ka para sa mga estudyante mo. Hindi ko naman budget tong hawak ko. Pera to ng opisina. Sana talaga tinanggap ko na lang yung offer ni Insan na magtrabaho sa Germany. Pinilit-pilit nyo pa kasi ako mag-aral. Di nyo naman pala kayang pangatawanan. Kung hindi sana ako nakinig sa inyo na mag-college pa ako, siguro natutustusan ko na sarili ko ngayon kahit paano. Tapos ayaw mo rin ako mag-working student. Mas gusto mo kasi na gawin akong yaya ng mga kapatid ko habang nagtatrabaho kayo ni tatay. Wala na. Di na tayo makakalis sa ganitong buhay. Pasensya ka na, Ichan. Makakaahon din tayo. Hayaan mo, makakabawi rin tayo. Pero kailan pa, Nay? Basta magtiwala lang tayo sa itaas. Hindi niya tayo pababayaan. Dinamay mo na naman ng Diyos. Di ka na nahiya. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Itong anak ko talaga. Kung pagsabihan ako, parang siya ang nanay at ako ang anak. Sige na, uwi na ako. Kakabiruan na dito eh. As usual, mangungutang na naman ako sa katabi nating sari-sari store. Mag-ingat kapag uwi. Ay pero anak, ayaw mo ba talaga akong tulungan dito mamaya? Nung nakaraang Sabado kasi, hinahanap ka nila Stella. Hindi ka na raw sumasali sa klase ko. Aasikasuhin ko muna sila bunso sa bahay. Kanina pa nagmamaktol eh. Masakit na raw sikmura nila sa gutom. Balik na lang siguro ako. Salamat, Ichan, ha? Pakisabi na lang sa kanila na mahal ko sila. Babawi talaga ako sa inyo. Drama nyo? Sige na, alis na ako. Papa Dudut, gusto kong humingi ng paumanhin sa mga kabarangay natin. May punto kasi ng buhay ko na talagang naging magaspang ang pakikipag-usap ko sa nanay ko. Siguro'y dala na rin ang hinanakit ko sa kanya na nabanggit ko sa umpisa nitong kwento. Pero hindi naman ako ganon lagi kapag sinusumpong lang. Madalas pag gutom ako o pag nabubwisit ako sa nanay ko. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Yung mga pakete ng ketchup na tira sa mga meeting nila nanay ay inuuwi niya para lang may ulamin kami. Naalala ko noon kahit papaano kaya pa naming mag-family day tuwing linggo. Hanggang sa dumating yung madilim na panahon sa buhay namin ng pamilya ko. Madalas ang ulam namin kundi isang dilata na inutang sa tindahan, mantika na pinagpretuhan ng tawilis na bubudburan ng asin. Masasabi ko na ang dinadanas naming kahirapan ang lalong nagpapatatag sa aming magkakapatid. Naging mas close kami sa isa't isa at kapag may pagkain kahit kaunti lang ay sinisikap namin na pantay na mahatian ng bawat isa. Walang lamangan. Papa Dudut, hindi sa pagyayabang pero masasabi kong may kahusayan ako pagdating sa pagdodrawing. Madalas akong kunin ni nanay para tulungan siyang magturo sa mga estudyante niya. Isa sa mga estudyante ni nanay na tuwang-tuwa kapag nagtuturo akong mag-drawing ay si Stella, 18 years old. Matagal na kaming magkakilala kasi iisa lang ang barangay namin. Isa rin siya sa mga paboritong estudyante ni nanay. Maputi si Stella, mahaba ang buhok, singkit at magaling sumayaw. Kahit maganda siya ay hindi ako nagka-interes sa kanya dati. Nakikita ko lang kasi siya bilang nakababatang kapatid ko. Hanggang sa dumating yung araw na unang beses akong nakaramdam ng kakaiba habang pinapanood ko siyang sumasayaw. Buti na tsempuhan ko kayo ni Ichan dito sa hallway, Stella. Salamat ha. Eto nga pala bayad namin ng klase ko sa effort mo. Kunin mo na. Medyo maliit lang na halaga to. Pero dadagdagan ko sakaling manalo ang klase ko sa dance contest. Naku ma'am, wag na po. Masaya na po ako pag naituturo ko sa iba yung bagay na hilig kong gawin. Di ba Ichan, ganun din ang nararamdaman mo kapag nagtuturo kang mag-drawing? Ha? Oo. Nakakatuwa talaga pag naituturo mo sa iba yung mga nalalaman mo. Pero Stella, kung ako sa'yo, tatanggapin ko yung bayad. Naku, ayoko. Ikaw talaga puro kakalokohan.
Ma'am Tina, anak niyo ba talaga to? Ewan ko ba dyan kay Ichan? O siya, maiwan ko muna kayo dito ha. May aasikasuhin lang ako sa faculty. Sige Nay, uuwi na rin ako maya-maya. Ingat kayo mamaya. Bye po, Ma'am Tina. Stella, ang galing mo palang sumayaw. Pati yung facial expression mo kapag sumasayaw ka, tugma sa indak ng katawan mo. Ganyan talaga kapag halos araw-araw mong ginagawa ang isang bagay. Hindi mo namamalayan, magaling ka na pala sa mata ng iba. Tsaka sa sayaw ko lang din na-express yung sarili ko eh. Teka lang, crush mo ko no? Oh, ikaw? Crush ko? Sira, saan ang galing yan? Ilang taon na rin kasi kitang kilala. Pero alam mo sa totoo lang, ngayon ka lang hindi naging bata sa paningin ko. Hala? Crush nga! Uy, crush ako ni Ichan! Huy, hinaan mo lang boses mo, nakakahiya. Ayoko nga! Bakit ka mahihiya? Tayo lang naman ang nandito sa hallway. Sige kapag di ka tumigil halikan kita. Eh di gawin mo. Akala mo naman matatakot ako sa… Ichan, ano yun? Bakit parang nagulat ka? Akala ko ba hindi ka matatakot? Sinabihan kita pero ayaw mong tumigil eh. Nahalikan ka tuloy. Sus, mangbigla lang naman ang kaya mo eh. Kaya ninakawan mo ako ng halik kasi hindi ka talaga marunong. Hanggang smack ka lang. Ganito kasi ang humalik. Oh, anong feeling ng totoong halik? Uy, Ichan! Natulala ka na dyan. Masarap. Masarap ang alin? Yung halik mo. Masarap kang humalik. May ibig sabihin ba yung halik mo na yon, Stella? Para sa akin meron. Matagal na kitang gusto eh. Pero ikaw, kung paano mo i-interpret yung halik ko, nasa sayo na yon. Stella, may boyfriend ka na ba? Wala. Pwede bang maging tayo? Nahalikan ka lang ng masarap, gusto mo tayo na agad? Bilis naman nun. Naku, pasensya ka na. Hindi naman ako nagmamadali. Ang taas lang siguro ng emosyon ko ngayon. Hindi pa bumabalik sa normal. Grabe kasi yung halik mo eh. Para ako nasa alapaap. Nakaka-addict. Baka naman na-addict ka lang sa halik ko kaya gusto mo na maging tayo. Pa-experience nga ulit. Wow ah. Sa ating dalawa ikaw yata yung na-addict eh. Halikan mo na lang ako. Dami mo pang sinasabi eh. Papa Dudut, at doon na nga po ako nagkaroon ng una kong girlfriend. Para akong nagayuma sa tamis ng halik at lambot ng labi ni Stella. Para bang bigla na lamang akong namulat sa katotohanang gusto ko pala siya. Hindi ko man inaasahan na may gusto rin pala siya sa akin ay masaya ako sa relasyon naming nagsimula sa biruang halik. Kahit sobrang bilis at madaling nagsimula, alam ko sa sarili ko na seryoso ako kay Stella. Madalas na akong pumunta sa klase ni nanay para lamang makita ko siya. Natutuwa ako sa mga lakad naming magka-holding hands pag hinahatid ko siya pauwi. Mabait si Stella at sweet siya. Siya yung tipo ng babae na fishbowl lang, palamig, simpleng lakad pauwi at konting lambingan ay okay na sa kanya basta't magkasama kaming dalawa. Sobrang saya ko sa piling ni Stella, Papa Dudut. Noon ko lang naramdaman na ganun pala ang feeling kapag may jowa ka at mahal na mahal ninyo ang isa't isa. Yung tipong gusto mo na parati kayong magkasama. Yung kahit lagi kayong nag-uusap ay hindi kayo nagsasawa. Tuwing magkaharap kayo ay para bang kayo lang ang tao sa mundo. Nang simula noon ay inosente lang ang relasyon namin. Hanggang sa umabot na kami sa pag-eksperimento sa mga bagay-bagay na gusto namin gawin. Si Stella ang first ko sa halos lahat ng bagay. Hindi man ako ang unang boyfriend niya ay naramdaman ko naman noon na ako ang magiging huling lalaki sa buhay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tumagal ng halos isang buwan
na mga malapit na kaibigan lang namin ang nakakaalam sa nooy tinatago pa naming relasyon ni Stella. Hindi nga nagtagal ay nalaman na ito ng lahat at doon na nagsimula ang unang naging problema naming magjowa. Doon ko lang nalaman na ayaw ni nanay sa relasyon namin ni Stella pero hindi naman niya sinabi kung ano ang kadahilanan. Basta ang sabi niya lang sa akin ay kailangan kong hiwalayan si Stella sa lalong madaling panahon dahil hindi raw siya ang babaeng nararapat para sa akin. Hindi naman talaga maiiwasan na magkaroon ng hadlang sa pakikipagrelasyon. Pero ang masama lang kay nanay ay dinadamay pa niya noon ang mga kapatid ko sa problema niya kay Stella. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni nanay sa mga kapatid ko pero ramdam ko ang pag-iwas nila sa akin na para bang meron akong sakit na nakakahawa. Nakakamiss man ang mga kulitan at mga bonding namin ng mga kapatid ko. Pero isip-isip ko noon ay hindi ko iiwanan si Stella para lamang bumalik yung kulitan naming magkakapatid. Inisip ko na balang araw ay matatanggap din nila ang relasyon namin ni Stella at umaasa rin ako na babalik ang closeness nilang dalawa ni nanay. Pero nawalan ako ng pag-asa noong dumating yung mismong araw ng dance contest. Nanalo ang klase nila nanay at pinatawag sa stage kung sino ang nagturo sa sayaw sa klase. Paakyat na sana si Stella sa stage nang biglang sumigaw si nanay at pinababa siya. Isinigaw ni nanay na huwag siyang aakyat at ayaw niya raw na makasama si Stella sa stage. Nakita ko kung paanong napahiya si Stella sa mga taong naroon. Yung saya at excitement niya noong paakyat na sana siya ay mabilis na napalitan ng kahihiyan. Noong pagkakataong yun ay hindi na ako nakapagtimpi at kinumpronta ko na si Nanay Papadudut. Tapatin mo nga ako, Nay! Ano bang problema mo sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong problema sa'yo. Ichan, hayaan mo na lang yung nangyari. Wala naman sa akin na di ako nakasama sa kanila sa stage kanina eh. Nakita ko na nag-iba yung mukha mo nung nagsisigaw tong si Nanay Stella nung paakyat ka sa stage. Sobra kanyang pinahiya. Maliit na bagay lang yun. Ang importante sa akin, nanalo si na Ma'am Tina, masaya na ako ron. Narinig mo si Stella, Ichan. Walang dahilan para umarte ka ng ganyan. Sige na, tsaka na tayo mag-usap, marami pa akong gagawin. Iniintindi ko naman, Nay, na hindi mo gusto si Stella eh. Pero sana maging professional ka pa rin. Hindi tama na pinahiya mo siya ng ganun sa harap ng maraming tao. Icha naman, tama na. Akala mo hindi ko nahahalata? Ilang linggo mo nang hindi pinapansin si Stella. Sabihin mo kasi kung may personal kang galit sa kanya. Hindi yung aasta ka na parang ewan dyan. Nakaka-bad trip ka. Ikaw, Ichan, sumusobra ka na ha? Pinalalampas ko lang pagiging bastos mo tuwing nakikipag-usap ka sa akin. Ikaw umayos ka ha? Matuto kang gumalang! Tinatawag naman kitang nanay ah. Di pa ba paggalang yon? Wala kang respeto! Ikaw ang walang respeto. Yung ginawa mo kay Stella, kawalan ng respeto yon. Tapos gusto mo respetuhin kita? Gusto mo talagang malaman yung dahilan kung bakit hindi ako sang-ayon sa relasyon ninyo nitong babaeng to? Oh, pumasok ka rito! Dito tayo sa loob ng classroom mag-usap para matapos na to! Tara, Stella. Hindi siya kasama! Ikaw lang ang gusto ko makausap! Isasama ko siya. Kailangan marinig ni Stella mga sasabihin mo. Ichan, okay lang. Dito na lang ako sa labas. Hintayin ko kayong matapos mag-usap. Ano? Hindi! Sasama ka Hindi na. Para mas makapag-usap kayo ng maayos ni Ma'am Tina. Ano na, Ichan? Marami pa akong gagawin! Ay, sige na nga. Sandali lang ako. Babalikan kita agad dito. Okay. Siguro iniisip mo basta na lang ako nagalit kay Stella nang walang dahilan. Bakit? Hindi pa ba ganun yung nangyayari? Wala ka naman talagang dahilan eh. Meron! May mabigat na dahilan kung bakit tutol ako sa relasyon nyo. Nung una pabor ako kay Stella, hanggang sa nakausap ko mismo ang nanay niya. Ano naman ang kinalaman ng nanay niya rito? Nabanggit sa akin na may boyfriend pa raw si Stella nung maging kayo at doon daw sa bahay nila tumutuloy yung lalaki. Di totoo yung balita na yan.
Dagdag pa ng nanay ni Stella na hindi pa naman naghihiwalay yung dalawa kaya hanggang ngayon, nandun pa rin yung lalaki sa bahay nila. May tiwala ako kay Stella. Hindi niya nasabi sa'yo yung tungkol sa ka-live-in niya, no? Basta, alam ko na hindi niya ako lolokohin. Tsaka ano naman ngayon kung meron siyang ka-live-in? Sigurado ako na hiwalay na sila bago pa naging kami. Di ka ba nakikinig? Sinabi nga ng nanay ni Stella na hindi pa hinihiwalayan ng anak niya yung lalaki. Kaya nasa bahay pa rin nila yung ka-live-in. Ang hirap sa'yo na eh. Ang bilis mong maniwala sa sabi-sabi. Pwede ba? Hayaan niyo na lang ako maging masaya. Sinasabi ko sa'yo, Ichan, hindi magiging masaya kung ganong klase ng babae makakatuluyan mo. Si Stella ang pinili ko na maging girlfriend at pangangatawanan ko yun. Matanda na ako. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Huwag niyo akong pakialaman. Pinagsasabihan kita dahil sa ayaw at sa gusto mo bilang nanay mo. May pakialam ako sa'yo. Kaya makinig ka sa akin. Habang maaga pa, hiwalayan mo na si Stella. Marami pang ibang babae dyan na mas karapat-dapat sa'yo, anak. Masaya kaming dalawa, Nay. At kung hindi mo kaya maging masaya para sa amin, wala na akong pakialam. Magalit ka na kung gusto mo. Pero sana, wag mong idamay mga kapatid ko sa galit mo kay Stella. Anong pinagsasasabi mo? O tingin mo hindi ko alam na nagkukwento ka ng kung ano-ano sa kanila para lumayo yung loob nila sa akin. Akala mo hindi ko napapansin yon? Mali ang napapansin mo! Wala akong ginagawang ganon! Ewan ko sa'yo, Nay. Manahimik ka na nga. Ang mabuti pa, mamili ka ngayon. Hihiwalayan mo si Stella o kakalimutan mo na nanay mo ko? Sige, Nay. Mukhang tama kayo. Mas magiging maganda nga siguro kung kakalimutan ko na ikaw ang nanay ko. Hindi ko inaasahang aabot sa ganon si nanay na papipiliin ako sa pagitan nilang dalawa ni Stella. Aaminin kong hindi ko napaghandaan na magiging ganon siya kadesperado para paghiwalayin kami ng girlfriend ko, Papa Dudut. Pagkatapos ng mainit na bangayan namin na yon ni nanay ay umuwi muna kami ni Stella sa kanya-kanya naming bahay. Hindi ko na muna siya kinumpronta tungkol sa mga sinabi ni nanay. Pakiramdam ko ay hindi yon ang tamang pagkakataon para pag-usapan namin yon. Isa pa ay galit na galit ako noon kay nanay dahil sa mga paratang niya. Umiral na naman ang pagiging balasubas kong sumagot-sagot sa nanay ko. Hindi ko kasi napigilan ang galit ko. Pag-uwi ko sa bahay ay nag-impake kaagad ako at kapansin-pansin na hindi ako kinikibo ng mga kapatid ko. Kahit nakikita na nilang maglalayas na ako. Nakumbinsi ko naman yung uncle kong matandang binata sa father's side na doon na muna ako sa bahay niya tumuloy pansamantala. Ang nakakatuwa pa habang nakapisan ako sa kanya ay binigyan niya ako ng offer. Inaabutan niya ako ng pera kapalit ng mga pagtulong ko sa mga gawaing bahay. Magaan lang halos ang mga ginagawa ko noon sa bahay ni uncle. Hindi ako nahirapan sa paglilinis. Nagkataon naman na 5 minutong lakaran lang ang layo ng bahay ni uncle sa bahay ni Stella. Kaya kinagabihan noong mismong araw ng paglipat ko sa bahay ni uncle ay nagpunta ako kay Stella para kausapin siya, Papa Dudut. Stella, bale, tungkol dun sa pinag-usapan namin ni nanay kanina sa loob ng classroom. Ay, oo nga pala. Ano bang napag-usapan nyo? Paglabas mo kasi biglang gusto mo nang umuwi. Medyo naapektuhan kasi ako sa mga narinig ko kay nanay. Bakit? Ano bang mga sinabi niya? Totoo ba na may ka-live-in ka dito nung naging tayo? Saan naman narinig ni Ma'am Tina yung chismis na yan? Halika, labas muna tayo. Ikukwento ko ng buo sa'yo habang naglalakad. Tara. Sige. Kung kailan ka komportable magkwento, ready ako makinig. Okay, para matuldo ka na tong issue na to. Sasabihin ko sa'yo yung totoo. Yung sinabi ni Ma'am Tina sa'yo na may lalaki akong kasama sa bahay? Oo, meron nga. Di may boyfriend ka nga nung naging tayo? Teka, hindi pa ako tapos. May lalaki nga sa bahay pero hindi ko naman siya boyfriend.
Wala kaming relasyon. Pinipilit lang ni Mama na maging kami kasi mapera yung lalaki. Okay. Pero sabi ni nanay, sabi raw sa kanya ng mama mo magka-live-in daw kayo nung lalaki. Nababagalan kasi si Mama sa mga nangyayari. Kasi nga, hindi ko gusto yung lalaki kaya nabaliwala yung panliligaw niya sa akin. Doon naisip ni Mama na pagtabihin kami sa kwarto. Ang gusto ni Mama, mabuntis ako nung lalaki. Asang-asa talaga siya. Ha? Grabe naman yung mama mo. Hindi ko alam na ganyan pala sa'yo si tita. Hayaan mo na, matagal na yon. Ang importante, yung tayo ngayon. Nakakalungkot. Ang malas natin sa mga nanay natin. Yakapin na lang kita para hindi ka malungkot. Ang sarap naman ng yakap na yun. Ay, pasensya ka na sa nanay ko ha. Ano ka ba? Walang kasalanan si Ma'am Tina. Pinoprotektahan ka lang ng nanay mo. Sa totoo lang, si Mama talaga ang may kagagawa nito. Nung nalaman niya kasing tayo na, kulang na lang magliyab siya sa galit. Gusto niya talaga tayong sirain. Mas gusto niya yung pangit na yon kasi nga mapera. Hayaan mo. Patunayan na lang natin sa kanila na hindi tayo nagkamaling piliin ng isa't isa. Tama. Ay, nga pala. Sabi ni Mama, nakausap niya raw si Ma'am Tina. Naglayas ka raw sa inyo? Oo eh. Nung nag-usap kasi kami sa classroom, pinapili ako ni nanay. Hiwalayan daw kita o kalimutan ko na lang na nanay ko siya. Para wala nang gulo, lumayas na lang ako. Doon ako nakituloy sa uncle ko. Naalala mo yung naikwento ko sa'yo na matandang binata? Oo, naalala ko siya. At least hindi na siya mag-isa kasi nandun ka na. Oo nga. Kahit paano may makakasama na siya pansamantala. Tinanong niya nga ako kung gusto ko magtrabaho sa pinapasukan niya eh. Naghahanap daw kasi sila ng mabilis mag-type sa computer para mag-encode ng documents nila. Pag nagkatrabaho ka ba, mawawalan ka na ng oras sa akin? Naku hindi. Lagi pa rin ako magre-report sa'yo. Lagi rin tayo magde-date tuwing day off ko. Pwede rin naman napuntaan kita pagkatapos ng trabaho. Bahala na. Uy, huwag ka nang magtampo. Sige, hindi ko na lang tatanggapin yung offer ni Uncle para lagi tayong magkasama. Talaga? Promise? Promise. Salamat ah. Medyo nagiging dependent na kasi ako sa'yo eh. Parang mababaliw ako kapag wala ka. Ako rin eh. Dependent na ako sa'yo. Sana lahat mababaliw pag nawala ako, no? Si nanay kasi kaya mawala ako eh. Si Mama kasi eh. Pinag-initan tuloy ako ni Ma'am Tina. Dati sobrang paborito ako ng nanay mo. Umabot pa nga sa puntong gusto niya akong ampunin nung nagka-problema parents ko. Naalala ko yun. Pero hindi ako pumayag kasi ayoko magkaroon ng stepsister. Sus, stepsister ka dyan. Ang sabihin mo, crush mo ako dati pa. Kaya ayaw mong maging magkapatid tayo. Lo, hindi ah. Promise, kapatid lang talaga turing ko sa'yo dati. Sana kasi hindi mo ko tinitigan ng malagkit habang nagsasayaw ka nun. Para sana di nahulog loob ko sa'yo ng husto. Gusto mo ba? Sayawan kita habang nakatingin ako sa'yo? Uy! Teka Stella! Nasa kalsada tayo! Bakit mo hinahawakan yung ano ko? Relax ka lang. Masyado ka namang kabado. Madilim na oh. Saka wala rin naman tayong kasabay maglakad dito. Sandali. Gusto mo ba ng thrill ngayong gabi? Hindi pa ba thrill tong ginagawa mo sa akin? Parang gusto nang tumalon palabas ng puso ko sa lakas ng pagtibok eh. Pero game ako kahit ano pa yan. Basta kasama kita. Gusto ko, dun sa bahay ng uncle mo. Huwag lang tayong maingay. Papadudot nakakatakot ang pagiging adventurous ni Stella. Pero aaminin ko na gusto ko rin ang ganong klase ng experience. Yung pinaghalong sarap at kaba dahil sa risk na baka mahuli kami. Lahat ng bagay na maisipan ni Stella na gawin ay sasabayan ko basta kasama siya. Noong gabing yon ay may nangyari sa amin. Ang nakakatakot doon ay sa sofa ni Uncle namin ginawa yon. Kahit na hindi nagising si Uncle ay grabe pa rin ang nararamdaman kong kaba. Hindi lang yon ang mga risky na experience namin ni Stella, papadudot.
Noong ko lang napansin na may pagkamahilig pala siya. Siya rin ang nagsasuggest ng mga lugar kung saan niya trip gawin at siya rin ang bahala kung anong gagawin namin. Kung iisipin nga ay sobrang bilis ng takbo ng mga pangyayari sa pagitan naming dalawa. Ang bilis nung nahalikan ko siya, ang bilis din noong unang beses na may nangyari sa aming dalawa, pero kahit mabilis na nagsimula ang love story namin ay umaasa ako noon na hindi magiging mabilis ang pagtatapos nito. Papa Dudut, habang nakikituloy ako kay Uncle ay wala akong naging balita sa mga kaganapan sa bahay namin. Hindi ko alam kung kumusta na nga ba ang pamilya ko. Hindi ko alam kung maayos ba sila at nakakakain ba sila ng tamang oras. Hindi ko rin masabi kung nami-miss ba nila ako gaya ng pagka-miss ko sa kanila. Gustong gusto ko silang i-chat pero pride ko nang pumipigil sa akin na gawin ang mga bagay na yon. Dahil ayaw kong maghiwalay kami ni Stella. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang linggo na akong nakikituloy noon sa bahay ni Uncle na matandang binata, Papa Dudut. Ni hindi ito nagtanong ng rason kung bakit ako naroon. Akala ko tuloy ay tuloy-tuloy na gano'n na yon. Pero isang araw ay naintriga na siguro siya ng husto. Kaya hindi na niya napigilang tanungin ako. Tawang-tawa ang uncle ko matapos kong sabihin sa kanya lahat ng mga nangyayari at sagutin lahat ng mga tanong niya sa akin. Ang sabi ni uncle ay wala raw siyang maipapayo para masolusyonan ang mga pinagdadaanan ko ng panahon na yon. Lalo na pagdating sa mga naikwento ko sa kanya tungkol kay Stella. Hindi raw kasi siya nakaranas na mahalin ng isang babae. Isa lang daw ang alam niya at yon ay ang sinasabing a mother knows best. Sigurado raw siya na alam ni nanay ang ginagawa nito. At meron itong magandang rason para maging ganon ang tingin niya sa relasyon namin ni Stella. Maganda ang kwentuhan namin ni Uncle noong mga oras na yon. Ang mas nagpaganda pa sa araw na yon ay binigyan ako ni Uncle ng pera na pang-allowance. Pasasalamat niya raw sa pagbabantay ko sa bahay tuwing wala siya. Ang hindi niya alam ay tuwing may pagkakataon ako ay ginagawa naming pwestuhan ni Stella yung bahay niya. Hindi ko iniintindi lahat ng mga sinasabi sa akin ni Uncle tungkol sa pagmamahal sa akin ng nanay ko. Sayang lang ang oras ko kung sakali. Sigurado kasi ako na ayaw lang talaga ni nanay na maging masaya ako kay Stella. Masaya akong nakikituloy sa bahay ng uncle ko at libre na lahat, may allowance pa ako. Yung mga sitwasyong umaayon kung paano ko pinaplano. Wala na akong mahihiling pa ng mga panahon na yon. Hindi ko naman nakalain na totoo pala yung sabi-sabi, Papa Dudut, na kapag masyado ka raw masaya, hintayin mo lang, hindi magtatagal ay malulungkot ka na. Oh, napatawag ka ngayon. Anak mo na ba ako ulit? Ichan, anak, pasensya ka na sa mga nasabi ko nung nakaraan. Nagpadala lang ako sa emosyon ko nung huling beses na nagkausap tayo. Pero anak, sana ngayon, pakinggan mo na ako. Nay, kung tungkol pa rin yan sa amin ni Stella na keso kailangan namin maghiwalay, huwag nyo nang sayangin ang oras ko. Hindi ko ihiwalayan si Stella. Tapos. Kung dahil doon di mo na ako kakausapin, di wag na tayo mag-usap. Sa totoo lang mas gusto ko pa nga yun eh. Bakit ka pa kasi tumawag? Maayos na buhay ko dito kay Uncle. Tsaka para sabihin ko sa'yo, masaya pa rin kami ni Stella. Nasaan si Stella ngayon? Bakit mo tinatanong? Nagsabi ba siya sa'yo na may pupuntahan siya? Ano ba yung mga tanong mo, Nay? Para kang ewan. Sagutin mo na lang kasi, nasan daw si Stella ngayon? Nasa bahay nila, natutulog. Oh, masaya ka na? Yun ang sabi niya sa'yo? Nasa bahay siya? Yun ang sabi niya sa akin nung magkausap kami kanina.
Ichan, ayaw kitang masaktan pero para to sa kapakanan mo. Ano ba tong trip mo, Nay? Gusto mo na bang maging investigador ngayon? Ayaw mo na mag-teacher? Sa convenience store na katabi ng NGO office namin. Pumunta ka ron ng mga 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ilang beses nang natsyempohan si Stella ron. Oo, ngayon? Ano naman kung nandun siya? Baka nagkataong may binibili lang. Baka sakaling pag nakita mo rin siya ron, maintindihan mo na yung sinasabi ko. Eto, baka sakaling maintindihan mo, Nay. Hindi ako pupunta ron sa convenience store na sinasabi mo. Katotohanan na magpapalaya sa'yo, Nak. Ang katotohanan lang dito ay yung katotohanan na gusto ko ng ibabatong tawag na to. Kailan ulit kayo magkikita ni Stella? Pakialam mo ba? Sagutin mo na lang yung tanong ko, kailan kayo magkikita ulit? Mamaya, pupunta siya rito. Pinupuntahan ka niya dyan sa bahay ng uncle mo? Oo, madalas. Pag nasa trabaho si Uncle. Bakit ba? May ipapadala ako ngayon sa messenger mo, ha? Ano naman niya ipapadala mo? Mga picture ni Stella. Wow, may papik pa. Fingerprints niya meron ka, Nay? Bakit di ka pa magpulis? Ayan, nasend ko na. Ichan, kung ano man ang kalabasan na mangyayari mamaya sa pagkikita niyo ni Stella, dumiretso ka dito sa bahay, ha? Palagi kang welcome dito. Miss ka na namin ng mga kapatid mo, pati ng tatay mo. Sige na, sige na. Ibababa ko na to. Nak, tignan mo yung mga picture na pinadala ko sa'yo, ha? Oo, titingnan ko mamaya. Ay, si nanay ang daming alam. Pasend-send pa ng mga picture ni Stella. Parang tanga. Ay, tignan ko na nga yung mga sinend niya nang matapos na. Teka, si Stella ba to? Oh, ito nga yung convenience store sa tabi ng office nila nanay. Pero sino tong lalaki na kasama ni Stella? Magka-holding hands pa sila, ha? Ichan? Ichan, nandito na ako. Pasok ka. Salamat. Ano, nasa trabaho uncle mo? Oo. Excited na ako. Nakaligo ka na ba? Lika na para makarami. Tamang-tama. Marami rin akong gustong itanong sa'yo ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Eto, tingnan mo. Ano yan? Tingnan mo ng maigi. Imposibleng di mo mamukaan yan. Patingin nga. Oh, tingnan mo lang. Huwag mo hawakan phone ko. Mamaya bigla mong ibato eh. Ano Stella? Ang saya mo dyan habang magka-holding hands kayo. Kanino galing yung mga picture na yan? Kay nanay. Fairness sa nanay mo ah. Malinaw kumuha ng pictures, di pasmado. Huwag ka na maraming sinasabi. Ngayon sagutin mo tanong ko. Sino tong lalaking to? Si Han. Anong Han? Sino tong lalaking to? Boyfriend ko. Niloloko mo ba ako? Ayoko sanang malaman mo. Pero nandito na tayo eh. Pero ako boyfriend mo ah. Din. Boyfriend din. Pinagsabay mo kami? Oo. Natuwa kasi ako sa'yo. Open naman kami ni Han sa mga kaharutan kaya alam niya ang tungkol sa atin. Ano? Hindi ko maintindihan. Open ang relationship namin. Kaya sa mga pagkakataong bored kami sa isa't isa, nag-e-entertain kami ng jojowaing iba. Anong kalokohan yan? Icha, naaminin ko sa'yo. Hindi kita siniseryoso at lalong hindi kita minahal. Gusto ko lang yung mga ginagawa natin kasi may thrill. Pumapayag ka sa lahat ng mga gusto ko. Pero hanggang dun lang yon. Kasi kahit na anong gawin mo, hinding-hindi ko siya iiwan para sa'yo. Papadudod pagkatapos sabihin ni Stella sa akin yung mga sinabi niya. Pinilit kong hindi indahin hanggang makaalis siya. Pinakita ko sa kanya na kahit medyo naguluhan ako noong una ay naiintindihan ko naman yung punot dulo. Ginusto lamang niya ng pampalipas oras at nagkataong ako yung napili niya na gawing intermission number niya. Pagkalis ni Stella sa bahay ni Uncle ay napansin ko na hindi ako mapalagay. Posible siguro kasi dahil hindi ko alam kung paano ko ba ilalabas yung halo-halong emosyon na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Balisang-balisa ako at hindi ako mapakali. Gusto kong umupo at gusto ko ring humiga at iniisip kong tumakbo ng sobrang bilis hanggang sa mag-collapse ako. Inisip kong umakyat sa bubong tapos ay tatalon ako
na ang una ay ulo. Gusto ko na magpasagasa basta ang dami kong naiisip. Pero wala naman akong ginawa sa mga naiisip ko na yon. Hindi rin ako maiyak. Siguro'y sobrang pinigil ko yung mga luha ko na tumulo noong kaharap ko pa si Stella. Kaya nung mismong oras na gusto ko nang bumuhos ay ayaw nang tumulo na mga luha ko. Sa kalagitnaan ng pagiging balisa ay naalala ko yung sinabi ni nanay noong tawagan niya ako sa telepono. Ang sabi niya kung anuman ang mangyari sa pag-uusap namin ni Stella ay umuwi ako sa bahay namin. Yun nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Sinunod ko ang payo ng nanay ko na umuwi. Pagka-uwi ko sa bahay ay dumiretso kagad ako sa kwarto naming magkakapatid. Medyo nagtaka pa nga ako kasi nga ang akala ko ay wala nang pakisakin ang mga kapatid ko pero meron pa pala. Noong makita nila ang kalagayan ko ay kusa na silang lumabas ng kwarto para mapag-isa ko at magkaroon ng privacy. Hindi ko alam kung ilang oras akong umiyak noon. Ibinuhos ko ang lahat ng galit at sama ng loob ko sa pag-iyak hanggang sa makatulog na ako. Nagising ako dahil sa katok at tawag ni nanay sa pintuan, Papa Dudut. Ichan. O, kain na. Mamaya na ako, Nay. Ay naku, alam ko na yan ang isasagot mo kaya dinalhan na kita ng pagkain. Dito mo na kainin para hindi ka na lumabas ng kwarto. Maupo ka na dito sa kama. O, ilalapag ko na dito ang pagkain mo, ha? Nay, sorry. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo. Sorry kasi iniwan ko mga kapatid ko rito sa bahay. Sorry na tinalikuran ko yung mga responsibilidad ko bilang panganay. Tinalikuran ko lahat yun dahil lang sa isang babae. Sorry sa lahat, Nay. Okay lang yan, nak. Nabulag ka sa pagmamahal kaya mo nagawa yung mga bagay na yon. Pero mabuti ka namang anak at mabuti kang kuya sa mga kapatid mo. Sana maging leksyon din to sa'yo para kapag pumili ka ng mapapangasawa, kilalanin mo muna ng husto. Si nanay naman, asawa agad. Doon din naman papunta yun. Tsaka tandaan mo rin anak na ang pamilya laging nandyan para sa'yo. Kahit ano pang mangyari, kahit anong mali pa ang magawa mo, matatanggap at matatanggap ka pa rin namin. Salamat, Nay. Sorry ulit. Okay na yun. O siya, kumain ka na muna. Mukhang masarap tong tinola. Si Bunso nagluto niyan. Nung wala ka siya, nagluluto dito sa bahay. Grabe naman. Nawala lang ako ng ilang buwan, marunong na magluto si Bunso. Ay, nga pala, Nay. Salamat sa mga picture na pinadala mo sa messenger, ha. Sana pala nakinig na ako sa mga sinabi mo sa akin nung nagkausap tayo sa classroom. Ang tanga-tanga ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Naiintindihan kita. Tulad nga ng sabi ko kanina, nagmahal ka kaya nabulag ka. Ang maganda ngayon alam mo na. Ibang klase pala trip nun ni Stella sa paikipagrelasyon. Anong ibig mong sabihin? Yung lalaki dun sa picture na pinadala mo sa akin, Nay. Boyfriend pala talaga niya yon. Isinabay niya lang ako. Kasi raw natuwa siya sa akin. Ibang klase nga, no? Eto pa, Nay. Alam nung lalaki na boyfriend din ako ni Stella. Ha? Anong kalokohan yan? Open relationship daw yung meron sila eh. Kaya pwede sila magkaroon ng jowa na iba habang sila pa. Ano na bang nangyayari sa mga kabataan ngayon? Di ba nga nabanggit ko sa iyo yung sinabi ng nanay niya sa akin na may ka-live-in pa si Stella na nakatira sa kanila nung naging kayo? Tinanong ko rin siya tungkol dyan, Nay. Siyempre nag-deny. Pinalabas pa niya na yung mama niya ang kontrabida sa love story namin. Siya naman pala talaga yung Makati. Ay, nabanggit nga rin sa akin ng mama niya na hindi raw talaga tumatagal si Stella sa isang lalaki. Akala nga raw ng mama niya, makakatuluyan na ni Stella yung ka-live-in niya. Pero ang pinakamagandang nangyari dito,
makaahon ka bago ka patuluyang lumubog ng husto sa maling relasyon na meron kayo. Oo nga, Nay. Sana talaga nilawakan ko pa yung pag-unawa ko. Sana talaga inintindi kita. Sorry, Nay ha. Kung nakinig lang agad ako sa'yo, hindi sana aabot sa ganito. Huwag mo nang isipin yun. Pasensya na, Nay ha. Imbis na pakinggan kita, pinag-isipan pa kita na masama. Tama na nga yung kahihingi mo ng pasensya, okay na yun. Nahihiya kasi talaga ako sa mga nagawa ko sa inyo ni tatay. Sabi ko nga sa'yo, huwag mo nang isipin yun. Hindi rin galit ang tatay mo sa'yo. Ang pinaka-importante ngayon, nandito ka na ulit. Umuwi ka na. Yung pamilya natin, buo na. Papadudod kinabukasan ay nagkita pa kami ni Stella sa huling pagkakataon. At doon na namin opisyal na tinapos ang lahat, pero bago nangyari yon ay pinagbigyan pa niya ako sa aking kahilingan. Ito ay ang makita ko siyang magtanghal na kasama ako. Hindi ganong kadali ang pag-move on ko kay Stella, pero naging supportive ang pamilya ko. Ginabayan din akong maigi ng mga magulang ko at naging klaro na sa akin ang lahat na mga nangyari. May mga basihan pala si nanay, kaya gano'n na lamang yung gaano niya kaigting na paghiwalayin kaming dalawa ni Stella. Yung mga kapatid ko naman na kaya pala umabot sa punto na parang wala silang pakialam sa akin ay nagselos pala sila ng malalim. Kasi raw, yung oras na dapat ay ibinibigay ko sa kanila ay ibinubuhos ko lamang lahat kay Stella. Pagkatapos naming magkaayos ni nanay ay sinikap kong bumawi sa mga kapatid ko. Lahat ng mga napalagpas naming pagkakataon ay sinikap naming mabawi lahat ng yon. Nang mga panahon na yon ay doon ako kay Uncle tumutuloy at may mga magagandang nangyari daw sa bahay namin. Na-promote si nanay bilang project director sa NGO na pinagtatrabahuhan niya. Habang si tatay naman mula maintenance ay ginawa siyang taga-operate ng makina sa factory. Gumaan ang trabaho ni tatay at mas tumaas pa ang sahod kumpara sa dati. Nag-apply ako bilang encoder sa kumpanya na pinapasukan ng uncle ko. Noong matanggap ako ay inoferan ako ng management na ilipat sa bagong branch nila sa Cainta. Tinanggap ko kaagad, papadudot. Bukod kasi sa mas mataas ang sahod ay pagkakataon ko na rin yon na malayo kay Stella para makapag-move on na ng tama. 4 na taon na ang nakalipas. Ramdam ko na hindi pa rin ako handang pumasok muli sa isang relasyon. Kung magiging handa man ako ay sisiguraduhin kong hindi siya kagaya ni Stella. Pero sa ngayon ay work muna ang priority. Saka na yung mga relasyon at mag-iipon din muna ako para may pantulong ako sa pamilya. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at nakagagaan po ng loob na may programa tulad ng Barangay Love Stories na handang pakinggan ang kwento ng mga kabarangay na tulad ko po. Ako po ay palagi naghihintay ng mga bagong upload ninyo sa Spotify. Madalas din ay binabalikan ko ang mga kwento ninyo online. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. At pagpalain po kayo, Papa Dudut, at lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1 Forever. Ako po ang inyong forever na kapuso at kabarangay at laging nakasubaybay sa inyong programa, Ichan. Lahat naman tayo ay nangangarap ng magandang buhay. Hindi lamang para sa ating mga sarili kundi pati na rin sa ating mga pamilya. Handa tayong magtiis, mabigyan lamang sila ng kaginhawahan sa abot ng ating makakaya. Ikaw kabarangay, ano ang mga kaya mong isakripisyo para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Lina, 25 years old,
May isang anak at kasalukuyang nagtatrabaho bilang caddy sa isang golf course dito sa Cavite. Panganay po ako sa 7 magkakapatid. 2 lalaki po ang sumunod sa akin. Yung isa ay security guard at ang sumunod naman ay foreman na malimit madistino sa iba't ibang lugar. Ang pang-apat po namin ay dalaga pa rin at ang tanging kasama sa bahay ay ang aming mga magulang sa probinsya. Ang iba pa naming kapatid ay nakatira sa ibang lugar at maayos naman ang pamumuhay dahil may kaya ang mga napangasawa. Kahit may sari-sari na kaming buhay ay suportado pa rin namin ang aming mga magulang. Hindi kami nakakalimot na utang namin sa kanila na nabuhay kami sa mundong ito. Hindi man naging mapagmahal at mapag-aruga sa amin noon si inay ay hindi pa rin namin siya matiis. Aaminin ko, Papa Dudut, na may hinanakit pa rin ako sa aking ina dahil sa mga nangyari noon. At alam kong ganun din ang iba kong mga kapatid. Sa kabila ng pagiging makasarili ni inay noon ay mas pinili ko pa rin na magpatawad at tanggapin na lamang kung ano siya. Bali-balik ta rin ko man kasi ang sitwasyon ay nanay ko pa rin siya at hindi na mababago yon. Ang mga katagang ito ang malimit kong marinig kay Lola Alicia noon. Isang hapon, pagkagaling ko sa eskwela, pagpasok ko sa loob ng bahay ay nakita ko na may hawak-hawak na papel sa kanyang kamay si Lola Alicia, Papa Dudut. Lola? Sulat ito, Apo. Kanino po galing yung sulat? Galing ito sa nanay mo. Kanina lang dumating. Talaga po? Ano pong sabi sa sulat? Ang sabi dito, kukunin ka na nila. Gusto ng inay mo na doon ka na sa kanya tumira at doon mo na ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Ayoko po, Lola. Gusto ko po dito sa inyo. Wala tayong magagawa. Sila ang mga magulang mo. Sila ang maaaring magdesisyon pagdating sa bagay na yan. Hindi niyo po ba sila pwedeng kausapin na dito na lang po ako sa inyo? Susubukan ko, Lina, sa abot ng aking makakaya. Kaya lang ang inay mo ang tiyak na may gusto nito. Kapag kasi siyang nagpasya, kahit ang itay mo ay walang magawa. Bakit po ba gusto na nila akong bawiin kung kailan malaki na ako? Ay, baka namimiss ka rin nila. Siyempre, magulang mo pa rin sila at gusto ka nilang makasama. Hindi ko pa rin po maintindihan. Bakit hindi po noon? May mga kapatid ka doon. Ayaw mo ba silang makita at makasama? Gusto po. Kaso po, mas gusto ko pa rin po na kayo ang kasama ko. Hindi naman tayo magkakalayo ng tuluyan. Pwede mo naman akong dalawin dito. Pero Lola, ang layo po nila inay. Paano kung hindi po nila ako payagan? Eh di ako ang dadalaw sa iyo doon. Hindi niyo po ako naiintindihan, La. Kayo po ang gusto kong makasama. Dito ko po gustong tumira. Makinig ka sa akin, Lena. Kahit bali-baliktarin mo man ang sitwasyon, sila pa rin ang mga magulang mo. Sila lang ang may karapatang magdesisyon kung saan ka titira. Bakit kasi nila ako iniwan sa inyo tapos babawiin din nila ako? Hindi ako aso para basta na lang nilang iwan ng ganon. Siyempre hindi ka aso. Ikaw talagang bata ka kung ano-ano ang sinasabi mo. Totoo naman po eh. Sabi ng Chang, ayaw lang akong alagaan ni inay kaya iniwan niya ako sa inyo noon. Hindi ka dapat nakikinig sa Chang mo. Mahal ka ng mga magulang mo. Kung totoo po yan, bakit hindi nila ako dinalaw dito? Abala lang sila. Alam ko kasi may trabaho ang inay mo noon, kaya hindi ka niya maalagaan. Ngayon naman, walang iintindi sa mga kapatid mo.
Bakit pakiramdam ko, Lola? Para pong pinagtatabuyan niyo na ako. Hindi yan totoo, Apo. Gusto ko nga dito ka lang sa puder ko eh. Baka po pagod na kayong alagaan ako. Dahil po ba matigas ang ulo ko? Hindi, Lena. Kailanman hindi ako mapapagod alagaan ka. Mahal na mahal kita. Yan ang laging mong tatandaan. Mahal na mahal ko rin po kayo, La. Simula po noon, kayo lang po talagang nagmahal at nag-alaga sa akin. Tandaan mo, Apo, hindi lang ako ang nagmamahal sa'yo. Nariyan pa ang mga magulang mo. La, huwag yun na lang po akong ibigay sa kanila. Lahat gagawin ko, Apo, para mapakiusapan ng mga magulang mo. O siya, sige na, maglaro ka na sa labas. Ayoko po, Lola. Wala na po akong ganang makipaglaro. Itong batang ito talaga, oh. Oy, sige na. Puntahan mo muna mga pinsan mo para makapaglaro na kayo. Sige na nga po. Magpapalit lang po ako ng pambahay. Huwag mo munang intindihin yung mga napag-usapan natin tungkol sa pagkuha sa'yo ng mga magulang mo. Matagal pa naman yun eh. Habang di pa naman nangyayari, dito ka muna kay Lola. Opo, Lola. Isang taon pa lamang ako noon, Papa Dudut, nang iwan ako ng aking mga magulang sa pangangalaga ng aking lola. Hindi malinaw sa akin ang dahilan nila, ngunit lagi kong naririnig sa aking tiyahin na kapatid ng tatay ko na likas raw na tamad ang aking ina. Puro sarili lamang daw niya ang iniisip. Noong panahon na yon ay hindi ko pa ganong naiintindihan ang sinasabi ng tiyahin ko. Bagamat istrikta si Lola ay masasabi kong mapagmahal at malambing ito sa maraming pagkakataon. Madalang ding magpadala noon ng pera ang aking mga magulang. Mabuti na lamang at may pensyon ng aking lola na siyang ginagastos namin sa pang-araw-araw at baon ko sa eskwela. Inaamin ko po na may mga pagkakataon noon na hinihiling kong sana ay kapiling ko ang mga magulang ko. Lalo't merong mga program sa eskwelahan na kailangan ng kanilang presensya. Si Lola Alicia ang laging pumupuno sa mga kakulangan ng aking mga magulang. Hindi ko lang lubos maunawaan na kung kailan tanggap ko na sa sarili ko na si Lola Alicia na lamang ang makakasama ko habang buhay ay saka naman sila magsasabi na gusto na nila akong kunin. Dumating ang araw na kinakabahan ako, Papa Dudut. Hapon na noon, galing ako sa eskwelahan, nadatnang ko si Lola na may kausap na isang babae. Ipinakilala siya sa akin ni Lola Alicia. Hindi lang siya basta bisita. Siya raw ang aking ina, Papa Dudut. Kumusta ka na, Lina? Ang laki mo na. Ayos lang po, Inay. Kumusta din po? Ayos lang din naman. Halika rito sa tabi ko. May mga dala akong pasalubong sa'yo. Salamat po, Nay. Nabanggit ba ng lola mo yung tungkol sa sulat na ipinadala ko? Opo. Sinabi niyo daw po na gusto niyo na daw po akong kunin. Oo, Lina. Para sama-sama na tayo ng mga kapatid mo. Doon mo na ituloy ang pag-aaral mo. Nay, pwede po bang dito na lang po ako kay Lola? Lina, nag-usap na kami ng lola mo. Ako ang nanay mo, kaya tama lang na sumama ka na sa akin. Pero Nay, matanda na po kasi si Lola. Wala po siyang makakasama. Huwag mong alalahanin ang lola mo. Nandyan naman ang ibang mga tiyo at tiyahin mo. Nandyan lang sila para tignan siya. Hindi nila pababayaan ang lola mo. Nay, ayoko po talagang sumama sa inyo. Gusto ko po talaga dito kay Lola. Hindi mo ba gusto na makasama kami? Ayaw mo makasama ang tunay mong pamilya? Gusto po. Pero mas gusto ko pa din pong makasama si Lola. Makinig ka, Lina. Huwag sanang matigas ang ulo mo. Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo.
Bakit niyo po ba ako pinipilit sumama sa inyo, Nay? Mas gusto ko nga po dito kasama si Lola. Nag-usap na nga kami ng lola mo. Payag na siya na kunin kita. Huwag mong bigyan ng problema yung matanda. Dahil kung hindi ka sasama sa akin at magmamatigas ka, mapipilitan akong humingi ng tulong sa barangay. Maisama lang kita. Sana po tinanong niyo ako kung gusto kong sumama sa inyo. Hindi po bigla niyo na lang po akong kukunin kay Lola. Hindi na kita kailangan tanungin. 10 taon ka pa lang, dapat malaman mo na kaming mga magulang mo pa rin ang masusunod, hindi ikaw at hindi rin ang lola mo. Sige na po, Nay. Dito na lang po ako kay Lola. Huwag mo na akong pahirapan, Lina. Ang layo ng pinanggalingan ko para walang mahita sa pagpunta ko rito. Sinabi ko naman po na ayaw kong sumama sa inyo. Kayo lang naman pong mapilit. Ikaw ang mapilit. Pinipilit mo na dito ka lang. Kung ipagpipilitan mo yung gusto mo, sinasabi ko sa'yo, mapipilitan talaga akong humingi ng tulong sa barangay. Sasabihin ko na ayaw kang ibigay ng lola mo dahil nalaso na niya ang isip mo. Hindi po totoo yan! Huwag mo akong subukan. Kilala ako ng lola mo. Kahit itanong mo pa sa kanya kung ano ang gusto ko, yon ang nasusunod. Gusto ko lang naman po makasama si Lola. Kami ang totoo mong pamilya. Kaya dapat lang na kami ang piliin mong makasama, hindi ang lola mo. Bakit kasi kailangan niyo akong iwan noon? Tapos babawiin niyo rin naman pala ako. Anong klaseng tanong yan? Yan ba ang natutunan mo sa lola mo? Yan ba ang tinuturo niya sa'yo? Ang sumagot ng ganyan sa mismong nanay mo? Mabait po si Lola ko. Wala po siyang itinuro sa akin na masama. Sa nakikita kong ugali mo ngayon, malabo yung sinasabi mo. Baka sinisiraan niya pa kami sa'yo. Hindi po totoo yan, Nay. Mabuti pa ayusin mo na mga gamit mo. Hindi ko na mahihintay na magbakasyon kayo. Hindi mo natatapusin ang pag-aaral mo rito. Aalis na agad tayo. Wag po muna, Nay. Kasama po ako sa top. Sayang naman po kung hindi na po ako papasok. Hindi naman importante yung honor-honor na yan eh. Elementary ka pa lang naman. Tsaka baka gawin niyo pang dahilan niya ng lola mo para hindi kita maisama pa uwi. Parang awa niyo na po, Nay. 1 linggo na lang naman po eh. Buo na ang pasya ko. Sa ayaw o sa gusto mo, aalis na tayo bukas. Kung magmamatigas ka, isasama ko lola mo mamaya sa barangay. Kausapin namin yung barangay chairman dito sa lugar para mapaliwanagan siya na ako ang may karapatan sa'yo. Sasama na po ako sa inyo. Huwag na lang po kayong gumawa ng gulo. Maawa po kayo kay Lola, Nay. Ikaw ang gumagawa ng gulo. Kung hindi ka sana nagmamatigas, kanina pa tapos tong usapan na to. Sige na, ayusin mo na mga gamit mo. Padudot wala akong nagawa noon kundi ang sumunod na lamang sa kagustuhan ng aking ina kahit labag sa aking kalooban. Dahil sa takot na rin na gumawa siya ng gulo na maaaring makasama sa aking lola. Ayokong ako pang maging sanhi kung sakaling may masamang mangyari kay Lola Alicia. Nang gabing yon dahil labag nga sa loob ko na sumama sa aking ina, si Lola na ang nagayos na mga damit ko at kita ko ang labis na lungkot sa kanyang mukha. Ako naman habang nanonood sa kanyang ginagawa ay wala ring tigil sa pagluha. Marami ring bilin si Lola sa akin, papadudin. Maging masunurin daw ako sa aking mga magulang, katulad ng pagsunod ko sa kanya. Tanging mga tango lamang ang naging tugon ko kay Lola, papadudot. Hindi ko kasi magawang magsalita na mga oras na yon. Kinabukasan ay dumating na ang sandali na kailangan na naming maghiwalay ni Lola. Kahit mugto na ang aking mga mata, ay hindi pa rin ako tumatahan sa pag-iyak habang iyakap ko ng mahigpit ang aking Lola Alicia. Hinila na ako ni inay at pilit na pinapasakay sa naghihintay na tricycle na siyang maghahatid sa amin sa terminal ng bus. Kahit umaandar na ang sinasakyan namin ay panay pa rin ang lingon ko, papadudot. Hanggang sa si Lola Alicia na tinuring kong sariling ina ay tuluyan nang nawala at hindi na nakita ng aking mga mata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi ko inaasahan na magiging mainit ang pagtanggap sa akin ng mga kapatid ko.
Masaya nila kaming sinalubong ni Inay, Papa Dudut at ramdam ko ang pagyakap nila sa akin at pananabik na makilala ko bilang ate nila. Ganon din si Itay, nakita ang saya sa kanyang mukha habang nakatingin sa amin. May nadatnan din akong kasambahay sa bahay ng aking mga magulang at sabi nito sa akin, siya raw ang nag-aasikaso sa aking mga kapatid. Kaya laking gulat ko noong sisantihin siya ni Inay matapos ang ilang araw. Nang mag-usisa ako ay sabi lang ng aking kapatid na wala na raw pampasweldo sa kasambahay, kaya pinaalis niya. Simula nga noon, Papa Dudut, ay ako nang nag-asikaso sa aking mga kapatid at sa iba pang mga gawaing bahay, habang ang aming ina ay abala sa kanyang mga bisyo at barkada. Batid naman ng aking ama ang ginagawa ni Inay, ngunit nagtataka ako kung bakit hinahayaan lamang niya ito. Nasa high school na ako noon nang 2 beses pang nagbuntis ang aking ina at ako nag-alaga pareho sa mga kapatid ko. Nang mga panahon na yon ay lalong nalulong sa bisyo ang nanay ko. Ako naman simula nang mapunta sa poder ng aking mga magulang ay hindi na nakaranas pa na maglaro at magkaroon ng mga kaibigan. Inilaan ko na lamang ang aking panahon sa pag-aasikaso sa aking mga kapatid. Hanggang isang araw ay hindi ko na natiis na hindi kausapin si Inay sa gusto ko sanang mangyari, Papa Dudut. Nay, gusto ko po sanang mag-aral. Saan mo naman kami pakukuhain ng itay mo ng ipangtutusto sa pag-aaral mo, Aber? Sana po kasi pumayag na kayo nung merong gusto magpaaral sa akin kahit vocational lang. Di sana nakagraduate na po ako. Paano kita papayagan noon? Alam mong kapapanganak ko pa lang sa bunso mong kapatid. Wala naman ako ibang aasahan dito kundi ikaw, tapos lalayasan mo pa ako? Kaya niyo naman po akong pag-aralin eh. Para po hindi mabigat sa inyo, mag-working student po ako. Malaki pa rin ang magagastos kahit working student ka. Gusto mo bang masakripisyong pag-aaral ng iba mong mga kapatid? Baka po ayaw nyo lang kasi na masakripisyo ang pagiging buhay dalaga ninyo. Alam nyo po kasi na pag nawala ako sa bahay na to, mapipilitan kayong pumirmi dito. Hoy, Lina! Ayusin mo tono ng pananalita mo sa akin ha? Mukhang nawiwili ka ng pagsasalitaan ako ng ganyan lintik ka ha? Hindi ka pa nakakapagtapos ng college, akala mo kung sino ka na makaasta? Paano pa kaya ako nakapagtapos ka na? Di mamandohan mo na lang ako rito? Gusto ko lang naman po talaga makapag-aral kahit vocational lang. Wala kang pera na pampaaral sa'yo! Kulit mo ah! Pagdating sa amin ng mga kapatid ko, palaging walang pera. Pero pagdating sa sugal at barkada ninyo, hindi kayo nauubusan ng pera. Sino ka para punahin mga ginagawa ko? Intrimitida ka! Wala kang ambag sa bisyo ko kaya manahimik ka! Hindi mo perang ginagastos ko kaya wala kang karapatan sumbatan ako! Tigilan mo ako, Lina, ha? Masusungal-ngal na kita! Hindi ko nga pera ginagastos ninyo sa mga bisyo nyo. Pero sana naman, Nay, maisip nyo rin na may pangarap din ako sa buhay. Hindi ko pinangarap na tumanda kakaalaga ng mga kapatid ko. Habang kayo, feeling nyo nagdadalaga kasama ng mga tropa ninyo. Ano ngayon? Inggit ka? Ni maghanap ka ng kakaibiganin mo? Paano po ako makakahanap ng kaibigan? Simula nung kunin ninyo ako sa poder ni Lola, ako na nagpakananay sa mga kapatid ko. Responsibilidad na dapat kayo yung gumagawa. Ano ngayon? Kapatid mo naman sila. Mas gusto mo pa na mga tulong doon sa gusto magpaaral sa'yo kaysa alagaan mga kapatid mo? Sila, balak nila akong pag-aralin kapalit ang pangangatulong ko sa kanila. Boba! Kala mo ganun lang kadali makisama sa ibang tao? Tanga, hindi! Paano ko malalaman? Hindi nyo nga ako pinapayagan lumabas ng bahay. Masyado ka kasing atat. Yung kumari ko, naghahanap siya ng katulong, doon ka pumasok. Total gusto mo nang umalis dito sa bahay, doon ka sa kanya. Akala nyo hindi ko alam na malaki ang pagkakautang nyo doon sa kumari nyo? Gusto nyo pang mamasukan ako doon para mabayaran ang utang nyo sa sugal? Bakit hindi kayo ang mga tulong sa kanya para mabayaran nyo siya? Bastos ka! Noon pag ganyang katalas dila mo kung sagot-sagutin mo ako? Kayo rin na nagtutulak sa akin para mawalan ako ng respeto sa inyo. Dahil na rin sa mga ginagawa niyo sa amin ng mga kapatid ko at kay Itay.
Tatay mo nga hindi ako kinaya. Ikaw pa kayang anak ko lang? Sobrang bait kasi ni Itay kaya hinahayaan niya lang ang mga pinaggagawa ninyo. Takot lang siyang iwan ko. Kaya ikaw, kung ayaw mong mawalan ng nanay ang mga kapatid mo, ayusin mong pagsagot-sagot mo sa akin. Mas mabuti pa nga siguro na iwan nyo na lang kami. Baka sakaling makaranas naman kami ng konting kaginhawaan sa buhay. Paano giginhawa ang buhay nyo? Walang diskarte sa buhay ang tatay nyo. Hindi totoo yan. Responsable si Itay. Kayo lang ang humihila sa kanya pababa. Kita mo yung lumalabas sa bibig mo? Tapos gusto mo pa kunong mag-aral? Pues mabulok ka rito sa bahay. Yun naman talaga ang gusto nyo eh. Yung mabulok ako rito. Habang kayo, nagpapakasaya kasamang tropa ninyo. Pati ang lalaki nyo. Sige! Ipagsigawan mo, palakasan mo! Para marinig ng mga kapitbahay at makarating sa tatay mo! Talaga bang wala na kayong kahihiyan? Wala akong pakialam kung yan ang tingin mo sa akin. Ang alam ko, mabuti akong ina nung piliin kong iluwal kayo sa mundong to. Pwede ko naman sana kayong ipalaglag pero hindi ko ginawa. Sana nga ginawa nyo na lang para hindi na namin dinadanas yung ganitong paghihirap na maging nanay kayo. Yung sinasabi mong paghihirap na nararanasan nyo, wala pa yan sa kalingkingan na paghihirap ko noon. Kaya ba pinaparanas nyo rin sa amin ngayon? Mararanasan nyo talaga yung hirap kasi yun ang nakaguhit sa mga palad nyo. Anong klaseng katwiran yan, Nay? Kung ano-anong sinasabi ninyo para lang mapagtakpan ng mga pagkukulang ninyo. Bahala ka kung ayaw mo intindihin mga sinasabi ko. Bahala talaga ako! Magtatapos ako ng pag-aaral. Hindi na ako papayag na pigilan ninyo. Papadudot yon ang pinakamatindi naming pagtatalo ng aking ina. Sa kabila noong sumunod na mga araw ay maayos ko na rin siyang kinausap tuwing nasa bahay. Dumating naman yung punto na nadestino sa malayong lugar ang tatay ko. Stay in siya sa trabaho niya at kinuha ni ina yung pagkakataon na yon para ilang araw na hindi umuwi sa bahay habang nakadestino si Itay. Hindi ko alam kung saan siya nagpupunta at kung sino ang mga kasama niya. Dahil sanay na kami at hindi na bago sa aming magkakapatid, ang mga ginagawa niya ay hindi na rin kami nag-alala. May isang beses na umuwi ng madaling araw ang inay na puno ng pasa at galos sa buong katawan. Mugto ang kanyang mga mata na para bang kagagaling lamang sa pag-iyak. May hinala na ako noon, Papadudot, pero mas pinili ko na lamang na manahimik. Napatunayan kong tama ang hinala ko nang sakto namang umuwi rin ng bahay ang Itay galing sa destino. Nauna lamang si inay kay Itay ng mga 30 minuto. Hindi pa masyadong nakakapag-ayos ang Itay noon sa bahay, biglang kumatok sa pinto ang kumari nila na ninang ng bunso kong kapatid. Pakiwari ko'y natsyempohan itong umuwi si Itay kaya nagmadali siyang pinuntahan si tatay sa bahay. Kinausap niya ang Itay tungkol sa kalokohan ng asawa niya at ng aking ina. Nang makaalis ang kumari nila, galit na kinumpronta ni Itay si inay. Noong nakaramdam ako ay ginising ko ang mga kapatid ko, tapos ay lumabas kami ng bahay para hindi nila masaksihan at marinig ang pagtatalo ng aming mga magulang. Nung una akala ko po ay mapapanindigan ni Itay ang galit niya kay inay. Kaso'y nagulat na lamang ako noong makita kong mas nagalit pa ang inay. Nasaksihan ko rin kung paano paluin ng walis tambo ni inay si Itay. Napailing na lamang ako, Papadudot. Ang komplikadong sitwasyon namin sa bahay ay lalo pang pinagulo ng nanay ko. Tahasan talaga niyang hinahadlangan ang pagkakataon ko na makapagtrabaho. Noong panahong yon ay may isa kong pinsan na nagkataong nagbabakasyon sa lugar namin. Kinausap ko siya na isama niya ako sa Cavite pagbalik niya roon. Pumayag naman siya at tinaong ko na wala si inay sa bahay noong magpaalam ako kay Itay. Agad naman niya akong pinayagan sa pag-aakalang 1 linggo lamang akong mawawala. Ang hindi niya alam ay plano kong maghanap ng trabaho sa Cavite at hindi na muna babalik sa amin. Laking pasasalamat ko kasi lubos na naiintindihan ng pinsan ko ang kalagayan ko. Pinahiram niya ako ng pang-down sa inuupahan kong kwarto
Pinahiram niya ako ng pera na ipambibili ko ng mga kailangan ko at nireko niya ako sa kaibigan niya para makapasok ako sa pinagtatrabahuhan nito. Maayos ang tinakbo ng unang 1 buwan ko sa trabaho doon sa Cavite. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Kasi mo na gamit mo, bilis. Uuwi na tayo. Ayoko, Nay. May trabaho na ako dito. Hoy, Lina, hindi ka nagpaalam na maayos. Ang sabi mo sa tatay mo, 1 linggo ka lang mawawala. 1 buwan na. Alam ko naman kasi na hindi niyo ako papayagan eh. Pabayaan niyo na lang ako. Anong pabayaan? Sa ayaw o sa gusto mo sasama ka sa akin pa uwi. Hinihintay ka na ng mga kapatid mo sa bahay. Nay naman, hayaan niyo na lang ako sa gusto ko. Magpapadala naman ako ng pera pag sahod ko eh. Sa atin ka na lang magtrabaho. Doon, malapit ka lang sa amin. Ang dami namang mapapasukan doon, dumayo ka pa rito. Paano ako makakapagtrabaho doon? Eh ayaw niyo nga akong payagan. Anong ayaw payagan? Anong pinagsasasabi mo? Ayos na yung galing niyo rin magmaang-maangan ha? Hoy, Lina, huwag kang makasarili. Ang liliit pa ng mga kapatid mo. Wala nagbabantay sa kanila pag wala kami ng tatay mo sa bahay. Tsaka kaya ako biglang napasugod. Kasi nung tanungin ko yung pinsan mong nagsama sa'yo rito, sabi niya wala ka na raw balak umuwi sa atin. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ko pwedeng iwan na lang basta ang trabaho ko. Huwag mo akong pilitin na mag-iskandalo rito, Lina. Kung kinakailangan kalad ka rin kita pa uwi ngayon, gagawin ko talaga maisama ka lang pabalik sa atin. Hindi na ako bata para takutin ninyo. Respetuhin niyo naman ang desisyon ko. Sumama ka na, anak. Kung kinakailangan luluhod ako para mapatawad mo lang ako. Pwede ba, Nay? Tama na nga yung drama ninyo. Nakakahiya sa mga nakakakita. Ipapahiya talaga kita rito kung hindi ka sasama ng mahinahon. Sumama ka na. Nangako ko sa mga kapatid mo na kasama kitang uuwi sa atin. Sa totoo lang, hindi ako makasarili dito, Nay. Kayo! Tigilan mo na yung kakaiyak mo! Ikaw pala tumadrama eh! Sige na, panalo na kayo. Sasama na ako sa inyo para manahimik na kayo. Tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko naman sa'yong hindi mo ko kaya. Matigas talaga ang ulo ko kasi may gusto akong gawin sa buhay ko na pilit yung hinahadlangan. Tumahimik ka! Kanino ko pang gustong iuntog sa padali ang ulo mo ng mauga eh? Ang dami mo pang sinasabi. Kunin mo na yung mga gamit mo bago kita kalad ka rin paalis dito. Gawin nyo na kaya! Ako na itong nagpapakumbaba sa'yo tapos panay pang talak mo? Kapal mo naman? Yan ba yung pagpapakumbaba? Ang peki naman ninyo! Hintayin nyo na ako rito! Saan ka pupunta? Saan pa ba? Eh di ililigpit ang mga gamit ko. Hindi ko alam kung anong klase kang ina. Pero hindi ko to makakalimutan kahit kailan. Tandaan nyo yan! Kung mga ganyan ka pa talaga, bakit? Ano ba ang masama sa gusto namin ng mga kapatid mo na makasama ka sa bahay? Alam nyo hindi yan ang totoong dahilan. Ginamit nyo pa mga kapatid ko. Gusto nyo akong umuwi para malaya ninyo magawa ang mga gusto nyong gawin kasama ng mga tropa ninyo. Habang pinapaako nyo sa akin lahat ng mga responsibilidad ninyo. Tumigil ka na kakaarte dyan. Mag-impake ka na bago ako mapundi sa'yo. Bilisan mo na! Papa Dudut, wala akong nagawa kundi ang sumunod kahit labag sa loob ko ang bumalik sa aming probinsya. Habang naglalakad kami paalis, sa aking tinutuluyan ay kita ko ang tingin sa akin ng mga kapitbahay ko. Inis sila sa pagmumukha ko at naawa naman sila kay inay na pwedeng manalo ng award sa husay niyang umarte. Nakatungo na lamang ako hanggang sa makasakay kami ng jeep. Naging sunod-sunuran man ako sa aking ina ay nag-iisip pa rin ako kung paano ko siya matatakasan. Desidido talaga ako na huwag nang bumalik sa probinsya namin at buo ang loob ko na magtatrabaho na lamang ako para matustusan ko ang mga pangsarili kong pangangailangan at matulungan ang mga kapatid ko. Gusto kong maranasan nila ang kaunting ginhawa na maaari kong ibigay na hindi maibigay ng aming mga magulang. Papa Dudut, kahit puno ng takot ang dibdib ko, tinatagang ko na lamang ang loob ko at pagkakataon ko na kasi na mabago ang takbo ng buhay ko. May ilang minuto bago umandar at umalis ang bus sa terminal. Nagpaalam ako kay inay na magsi-CR muna. Mabilis po akong buwaba at kumaripas ng takbo palabas ng terminal. Rinig ko pa nga ang malakas na tawag sa akin ni inay ngunit hindi na ako lumingon pa. Kahit wala pa akong plano basta nalaman
sa aking mga mata. Hindi ko alam kung luha ba yon ng saya dahil sa wakas ako'y malaya na, o luha yon ng lungkot dahil posible na ang mga kapatid ko ay hindi ko makita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos kong takasan si Inay sa terminal, isang buwan noon ang lumipas ay nagkaayos naman kaagad kami ng mga magulang ko. Nangako na lamang ako noon na laging magpapadala ng pera na panggastos ng mga kapatid ko para sa pag-aaral nila. Nang mga panahon na yon ay isa na akong caddy at masaya ako na binubuhat yung mga bag ng mga nag-golf at nagbibigay ng assistance sa kanila tuwing may laro sila. Masasabi kong malaking tulong ang trabahong yon sa akin kasi nabibili ko na ang mga pangangailangan ko. At ang mahalaga sa lahat ay naibibigay ko na rin ang ibang pangangailangan ng aking mga kapatid. Halos mag-iisang taon na ako sa trabaho ko noon pero ang nakakalungkot ay hindi pa rin nagbago si Inay. Lalo pa raw itong lumala, sabi sa akin ng mga kapatid ko. Palagi nilang sumbong na malimit daw na mag-away ang mga magulang namin dahil hindi na rin matiis ni Itay ang ginagawa ni Inay. Muntik din daw na masaksak ni Itay si Inay noong minsan itong umuwing lasing. Nagawa lang daw awatin ang pangatlo kong kapatid. Ang problema, nadaplisan siya ng kutsilyo sa kamay na naging sanhin ng pagkakasugat niya. Kahit nga raw yung perang pinapadala ko para sana sa mga kapatid ko ay nagagastos din umano ni Inay sa pagsusugal. Baon na rin daw sila sa utang at doon na ako nag-decide na sa kapatid ko na lamang na sumunod sa akin ipadala ang pera at hindi na sa nanay ko. Nagpatuloy ng ilang beses ang ganong setup namin ng kapatid ko. Isang araw papasok ako sa golf course na pinagtatrabahuhan ko. Pagbaba ko pa lamang ng shuttle sa tapat ng gate ay may natanaw akong babae na kausap ng gwardya. Nay, anong ginagawa niyo dito? Paano? Ayaw mo sagutin mga tawag ko kaya pinuntahan na lang kita. Huwag tayo dito mag-usap. Sumama muna kayo sa akin. Dito na lang. Di naman magbabagong pag-uusapan natin pag lumipat tayo ng lugar. Huwag sana kayong gumawa ng eksena dito. Nakikiusap ako sa inyo, Nay. Huwag ka mag-alala. Gusto lang kitang kausapin. Bakit niyo ba ako pinuntahan dito? Ano ba sa tingin mo? Bakit kasi kailangan sa kapatid mo ipadala yung pera? Ganun mo na lang ba kami baliwalain ng Itay mo? Pagkatapos ka naming alagaan at palakihin? Hindi naman sa ganun. Paggastos nila yun sa pag-aaral nila, Nay. Kaya Ano? Ganun na lang yon. Kami na lang ang bahala sa buhay namin ng Itay mo? Wala ka nang balak bigyan kami? Yun ba gusto mong palabasin? May sahod naman si Itay ah. Kayong humahawak ng pera niya. Hayaan niyo na yung perang pinapadala ko sa mga kapatid ko. Bakit? Sa tingin mo hindi nakikinabang mga kapatid mo sa pera ng tatay nyo? Hoy! Doon kinukuha yung pangkain nila, pambayad sa tubig at kuryente. Makakala mo kung saan lang napupunta sahod ng tatay mo. Hindi yun ang nakarating sa akin. Hanggang ngayon daw nagsusugal pa rin kayo. Baon daw kayo sa utang at araw-araw may nagpupunta sa bahay para maningil. Yan ba ang sumbong ng mga kapatid mo? Oo, Nay. Hindi ba kayo naaawa sa mga kapatid ko? Hindi ba kayo naaawa kay Itay? Sa akin ba hindi ka naaawa? Puro na lang sila ang inaalala mo? Magdadrama na naman kayo eh. Malilate na ako sa trabaho. Kailangan ko nang pumasok. Tsaka na tayo mag-usap. Huwag mo akong tinatalikuran! Bastos ka talaga! Sabi ko naman sa inyo, huwag tayo dito mag-usap. Balak nyo na naman kasi mag-iskandalo eh. Gagawin ko talaga pag hindi ka umayos. Hindi na sana kayo nagpunta dito. Bakit hindi? Para hindi malaman ng mga katrabaho mo yung tunay mong ugali? Pabuti nga to para malaman nila kung paano mo tratuhin sarili mong ina. Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Hindi ba masama itong ginagawa mo ngayon? Imbis na tanungin mo ako kung kumusta biyahe ko at kumain na ba ako, mas inuna mo pa na ipagtabuyan ako. Hindi ko kayo pinagtatabuyan. Anong hindi? Palagay mo sa akin, di marunong umintindi ng Tagalog? Ginawa mo pa akong tanga? Hindi ka na talaga nagbago?
kayo ang hindi nagbago. Mahilig pa rin kayo magpaawa para makakuha ng simpatsya. Wala ka naman kasing awa sa sarili mong ina. Lagi mo na lang akong binibigyan ng sama ng loob sa mga pinagsasasabi at mga pinaggagawa mo. Tama na, Nay. Sabihin niyo na lang kasi kung ano ba talaga yung pakay niyo para matapos na tong usapan na to. Tignan mo yung pananalita mo sa akin. Ha, Lina? Parang wala ka talagang pinag-aralan. Oh, eto, Nay. Sakto. Sumahod ako sa paluwagan kahapon. Kunin niyo na. Alam ko naman na pera lang ang pinunta niyo rito eh. Akala mo naman ang laki ng binibigay mong pera para pagmalakihan mo na ako ng ganyan? Hindi ako nagmamalaki. Umiiwas lang ako sa gulo. Hindi ako mo. Hindi naman guminhawa karampot na tulong mo. Kakarampot? Bakit hindi niyo na lang ipagpasalamat na kahit paano nakakatulong ako sa inyo? Sige, huli na yung pera na yan. Hindi na ako magbibigay. Total kakarampot lang naman pala eh. Nananakot ka pa? Para sabihin ko sa'yo, kahit buong buhay ka magtrabaho, hindi mo mababayaran paghihirap namin ng tatay mo. Mapalaki ka lang na maayos. Nasasabi niyo talaga yan? Bakit hindi? Ang dami kong hirap sa inyo ng mga kapatid mo. Tapos tong maliit na halagang to, isusumbat mo pa? Tama na nga po, Nay. Nakakapagod na yung mga drama niyo sa buhay. Ang gusto ko lang naman, maging maayos ang pamilya natin. At hindi yung mangyayari hanggat hindi nyo tinitigilan yung mga bisyo ninyo. Nagpapapaniwala ka kasi sa mga sumbong ng mga kapatid mo sa'yo. Ang itay mo kasi ang tanungin mo. Bakit ko pa siya tatanungin? Alam ko naman na pagtatakpan niya lang kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Kahit sa ama mo, wala ka na rin galang? Kahit kailan na hindi nawala ang respeto ko sa kanya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa kabila ng mga ginagawa ninyo, pinagtitiisan pa rin niya kayo. Sabi ko naman sa'yo, takot ang tatay mo na iwang ko siya. Huwag kayo masyadong kampante, Nay. Baka matauhan si Itay, tapos bigla ka na lang niyang iwan. Ipapaalam ko lang, walang amor sa inyo mga kapatid ko. Hindi ka dila... Masyado nang humahaba. Wala ka namang kasusta-sustansyang kausap. Uwi na ako. Basta yung obligasyon mo, ha? Huwag mong kakalimutan. Tama yan. Umuwi na kayo. Tsaka pakiusap lang, ha? Huwag nyo na akong pupuntahan dito. Papadudot, dahil nga sa pagsugod na yon ni inay sa pinagtatrabahuhan ko ay lalo tuloy lupa. Naisip ko nga na tuluyan ng hindi magpadala at sarili ko na lamang muna ang unahin ko. Kaya lang ay nakonsensya naman ako. Ayoko kasi na kumakain ako ng masarap tapos ay maiisip ko na naghihikahos ang mga kapatid ko sa probinsya. Sa huli ay kahit ganoon ang ginawa ni Itay ay patuloy pa rin ako sa pagpapadala. Sa dami ng mga iniisip ko ng mga panahon na yon ay napansin kong madalas na distracted ako sa trabaho. Ganon talaga pag sinosolo mo ang problema. Hanggang sa may nakilala kong guest sa golf course na naging kaibigan ko. Walang iba kundi si Renz. 45 years old na siya noon at hiwalay sa asawa. Matangkad siya at malinis tignan at maayos manamit. Ilan lamang yon sa mga katangiang nagustuhan ko sa kanya, papadudot. Pinili ko man na hindi na muna ikwento ang lahat ng mga pinagdadaanan ko kay Renz noon. Siya ang parang naging hingahan ng lahat ng sama ng loob ko. Nakatulong din na madalas niya akong napapatawa tuwing nagkwekwentuhan kaming dalawa. Hindi nga nagtagal ang pagkakaibigan namin ay nauwi sa pag-iibigan. Ilang buwan din tumagal ang aming relasyon bago ko natuklasan na meron na palang ka-live-in si Renz. Agad ko siyang kinompronta at hindi naman niya ito itinanggi. Doon na nga natapos ang namamagitan sa aming dalawa. Masakit para sa akin ang naging paghihiwalay namin, ngunit meron palang masasakit pa nang matuklasan kong nagdadalang tao ako at posibleng maging dalagang ina. Tuliro ako ng mga panahon na yon at sa takot ko na mahusgahan at malagay sa kahihiyan ay wala akong pinagsabihan ng aking mga pinagdadaanan. Matapos kong makapag-ipon ng lakas ng loob ay tinawagan ko si Renz.
desidido na akong ipaalam sa kanya ang pagdadalang tao ko. Sa pakikipag-usap pa lamang niya sa akin sa cellphone ay ramdam ko na kaagad ang panlalamig sa kanyang boses. Ang daming tumatakbo sa isip ko na mga oras na yon, Papa Dudut. Naisip ko rin na parang gusto ko nang mag-back out at wag nang sabihin sa kanya. Kaya lang ay kailangan ko ng tulong niya. Pumayag siyang magkita kami, Papa Dudut, sa kondisyon na yun na ang huli at kailanman ay hindi ko na siya tatawagan pa. Gusto na raw niyang bumawi sa kinakasama matapos naming pagtaksilan nito. Sa sinabing yon ni Renz ay parang siya pa ang naging biktima. Pakiramdam ko ay nabaliktad ako at ako pa ang naging masama. Lalo tuloy akong nawala ng pag-asa. Pero hindi ko na lang pinansin yon. Nasa punto na kasi ako ng pagiging desperada, Papa Dudut. Kailangan ko talagang sumugal kahit suporta lang sa bata ang makuha ko mula sa kanya ng mga panahong yon. Salamat naman at pinagbigyan mo ko na makausap ka. Wala ka kasing tigil sa pagtawag eh. Pasensya na ha. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Renz, buntis ako at ikaw ang ama. Ano? Huwag mo nga ako pinagloloko, Lina. Totoo, buntis nga ako. Sigurado ka bang akin yan? Oo naman. Hoy, isang beses lang may nangyari sa atin. Paano ako makakasiguro na akin nga yan? Baka naman sa akin mo lang gusto ipaako. Alam mo naman na ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Tsaka ikaw lang ang nakagalaw sa akin. Pwede namang sinasabi mo lang na ako nakauna sa'yo kahit hindi. Ha? Anong sinasabi ko lang? Di ba napatunayan mo naman? Malay ko ba baka uma-acting ka lang. Gusto mo lang ata talagang sirain pagsasama namin ang kinakasama ko eh. Para sabihin ko sa'yo makinig ka mabuti. Isaksak mo to sa kukote mo. Wala akong balak hiwalayan siya. At mas lalong hindi ko siya ipagpapalit sa'yo. Ibig bang sabihin, hindi mo talaga ako minahal? Akala mo minahal kita? Akala mo kung ano yung meron tayo nun pagmamahalan yun? Tatanga-tanga ka pala talaga eh. Tsaka tingin mo ba siseryosohin kita? Ano ka ba? Kadi ka lang naman eh. Tagabuhat ng mga bag. Alalay ng mga naggo-golf. Ganun ka lang. Yung ka lang. Yung kinakasama ko may tinapos. Maganda trabaho. Profesional. Ikaw, ano bang meron sa'yo? Naging totoo ko sa'yo. Yun pala ginamit mo lang ako. Huwag kang umasta na parang aping-api ka. Ginamit mo lang din naman ako Nakinabang ka rin naman sa akin. Di ba nga sa akin mo nilalabas lahat ng mga sama ng loob mo sa pamilya mo? Lalo na yung mga sama ng loob mo sa nanay mo. Kahit na umay na ako, pilit ko pa rin pinakikinggan. Kasi nga kailangan mo. Paano na tong dinadala ko? Anak mo rin ito. Hindi ko kakayanin na buhayin siya ng mag-isa. Alam mo kung anong sitwasyon ko. Hindi ko yun inilihim sa'yo, di ba? Bahala ka. Diskarte mo na yan. Ipalaglag mo para tapos na agad problema mo. Seryoso ka ba sa mga pinagsasasabi mo? Alam mo kung bakit kita nagustuhan? Akala ko kapag may edad na, mature at responsable na mag-isip. Yun pala, mas masahol ka pa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi na ako nagtataka kung bakit iniwan ka ng unang mong asawa. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala ka pa rin mahihita sa akin. Ha? Hindi ko pa rin pananagutan yung pinagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na kakausapin kita tungkol sa anak ko. Dapat lang! Hoy, huwag mo na akong guguluhin ha. Tandaan mo rin tong sasabihin ko. Masakit itakwil ng sariling ama. Pero mas masakit kapag anak nang nagtakwil sa ama niya. Oo ngayon? Akala mo may pake ako? Di takwil niya. Pakialam ko. Dami mong sinasabi, di ko naman anak yan. Ayaw mo lang aminin na nararamdaman mo na anak mo to. Wala akong nararamdamang ganyan. Talaga lang ha? Takot ka lang sa responsibilidad kaya ka ganyan. Humahaba itong pinag-uusapan natin. Dami pang sinasabi. Akala ko ba hindi ka namang gugulo? Ano tong ginagawa mo ngayon? Gusto ko lang malaman kung ano ba talagang nasa loob mo. Akala ko kasi kilala na kita eh. Nagkamali pala ako. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Diyan ka magaling. Puro ka kasi akala.
Maraming namamatay dyan, Lina. Di mo ba alam? Di mo nabalitaan? Hoy, makinig ka mabuti. Ipapaalala ko lang sa'yo para di mo makalimutan. Tapos na tayo. Tanggapin mo na lang yun. Oo naman. May choice ba ako? Kahit na may choice ka pa, kahit gustuhin mong balikan kita, wala ka nang maaasahan sa akin. Natauhan na ako. Uulitin ko hindi ko ipagpapalit sa'yo yung kinakasama ko. Papadudot mukha lang akong matatag noong magkaharap kami ni Renz. Pero ang totoo ay nanginginig ako sa sobrang galit, takot at awa sa sarili ko. Gustong-gusto ko nang umiyak noon ngunit pilit ko lamang nilabanan. Nang umalis na siya at iniwan ako ay doon ko lang pinakawala ng bigat sa dibdib ko. Parang sasabog ang dibdib ko kaya hinayaan ko nang umiyak ako ng umiyak habang nagdarasal ng mataimtim. Para kong batang isinusumbong sa Diyos ang mga nangyari sa buhay ko at handa kong harapin ang hirap, wag lamang mawala sa akin ang anak ko. Pero hindi ko akalain papadudot na sa sobrang hirap para kong pumasok sa butas ng karayom. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang caddy habang hindi pa halata ang tiyan ko. 5 buwan na akong buntis nang itigil ko na ang pagiging caddy at namasukan naman bilang kasambahay sa isang pamilya na naninirahan dito sa Cavite. Nasa 8 buwan na ang aking ipinagbubuntis nang maisipan kong umuwi na sa aking Lola Alicia sa Albay. Malugod naman niya akong tinanggap at maging ang aking ipinagbubuntis. Inalagaan ako ni Lola hanggang sa mga anak na ako. Maayos ko pong naisilang noon ang sanggol na lalaki. Napakapalad ko kasi noong tumama ang COVID sa bansa, kapiling ko si Lola Alicia. Siyang nagsilbing gabay at sandigan naming mag-ina. Mahirap noong pandemic pero kinaya namin dahil kay Lola. Ngunit muling hinamon ang aking katatagan, papadudot. 2 taon na noon ang aking anak ng mamaalam at iwan ako ni Lola Alicia. Isa si Lola sa mga naging biktima ng COVID-19 sa bansa. Hinintay ko lang na mag 40 days si Lola tapos ay iniwan ko na ang Albay. Makalipas nga ang 3 taon ay muli akong bumalik ng Cavite para maghanap ng trabaho. Mabuti na lamang at hindi ako nawala ng komunikasyon sa dati kong katrabaho sa golf course. Sa tulong ng kanyang player na member sa naturang golf course ay muli akong nakabalik sa trabaho. Mabuti na rin matapos na nga ang pandemya noon at fully operational na ang golf course namin. Laking pasasalamat ko din na nakilala ko ang isang taong nagpabago ng aking buhay. Isang matandang balikbayan na member din ng golf course na 2 beses lang sa isang taon kung maglaro. Sa kabila ng katayuan ko sa buhay at pagiging isang dalagang ina, inalok niya ako na pakasalan at ituring na kanya ang aking anak. Sa ngayon po, papadudot ay maayos na po ang relasyon ko sa aking ina pagkatapos ng ilang taong alitan sa pagitan naming 2. Makailang beses din po na umuwi kami ng probinsya namin sa Tarlac para makita ng aking pamilya ang anak ko. Masasabi ko po na sa kabila ng mga pagsubok at hirap na aking mga naranasan, ay maswerte pa rin akong maituturing. Naway kapulutan po ito ng aral o inspirasyon ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Alam ko na madalas na itong sinasabi ng marami at araw-araw nating napapakinggan. Pero totoo po na pag mas pinili mong maging mapagpatawad at tanggalin sa puso at isipan ang kagustuhang gumante sa mga taong nanakit sa iyo, ay pagpapalain ka. Ang inyong kapuso at kabarangay, Lina.